na para bang obligasyon ko na hugasan yung pinagkainan niya. At nung minsan hindi namin siya natawag para kumain nagalit sa amin. Pinapaalis yung asawa ko. Sabi ko na isa rin ako sa may-ari ng bahay na to kasi kapatid mo ko. At nung minsan pa tinutukan niya ng kutsilyo yung asawa ko. Kung kaya lang sana naming umupa ng bahay, matagal na naming ginawa. Pero sa ngayon hindi pa sapat yung kinikita ng mister ko eh. Tatlo kaming magkakapatid at ulila sa magulang. Ako ang bunso at ako lang din ang may asawa na. Bago mamatay ang nanay ko taon 2021 ay binili niya sa amin ang kuya ko. Na hanggang sa huling hininga ng nanay ko ay si kuya yung inaalala niya. Gusto na namin bumukod mag-asawa pero pinipigilan kami ng tita ko na paano raw yung kapatid ko. Kaya sige, umuo ako at kasama namin ang kapatid ko sa bahay. Meron kaming paupahan sa Batangas at dun kami kumukuha ng pang-araw-araw na gastusin. Nagkataon naman na yung kuya ko nagkasakit kaya ang sabi ng tita ko ay yung pera sa upa ay dun ibawas ang gamot ni kuya. 20k ang natatanggap ko na pera minus yung 7k na panggamot ni kuya. At pinagkakasya ko yon sa isang buwan. Habang tumatagal na magkakasama kami sa iisang bahay, napapansin ko na iba yung ugali ni kuya. Hindi man lang siya makapaghugas ng pinggan or maglinis man lang ng kwarto niya. Minsan nag-aaway kami dahil lagi niyang iniiwan yung pinagkainan niya sa lababo. Nasasabihan ko siya na palaging pupwede na maghugas naman siya. Sa una nasunod naman siya pero dahil nga sa sobrang tamad niya ay talagang iniiwan niya pa rin sa lababo kahit na nga mga pinaglutuan niya. Nagalit na ako kaya't hindi ko na siya sinasabay sa pagkain namin. Hinahayaan ko na siya dahil lagi na lang siyang ganun. Na para bang obligasyon ko na hugasan yung pinagkainan niya. Nang minsan kumain kami at hindi namin siya tinawag para sumabay sa amin. Nagalit siya at sinabihan ako na umalis daw ang asawa ko sa bahay niya kung ayaw daw sa kanya. Kaya't ang sabi ko sa kanya, pinapaalis mo yung asawa ko? Eh ano ako? Asawa ko yun. Pinapaalis mo na kami, yun ba yun? Ikaw lang ba yung may-ari sa bahay na to? Isa rin ako sa may-ari nito. At dun na nga, lagi na kami nag-aaway na magkapatid. Na pati yung mga anak ko nadadamay na rin. Na dahil minsan sinasaktan niya yung anak ko kaya sobrang nagagalit ako sa kanya. Pati yung asawa ko galit na galit dahil sinasaktan niya yung anak namin. Simula nun hindi ko na talaga siya pinansin or inimikan. At ang malala pa nag-away ang mister ko at yung kuya ko dahil nga sinaktan niya ulit yung anak ko. At ang malala tinutukan niya ng kutsilyo yung asawa ko at dun na ako pumagitna. Ang kapal ng mukha niya na hanggang ngayon hindi namin siya pinapansin. Kanya-kanya na kami dito sa bahay at kung kaya lang namin na umupa ng bahay matagal na namin ginawa. Pero sa ngayon hindi pa sapat yung kinikita ng mister ko. Gusto ko lang namang i-share yung hinanakit ko, Mamilin, at maraming salamat sa pagbasa ng kwento ko. Letter sender, Christine. O ay kailan ba magiging sapat kapag utas na yung isa? At saka kapag kaganyan yung babantayan na magiging mitya pa ng buhay mo. Kung ako yata hindi ako tatagal. O diga may paupahan kayo, bakit hindi mo kunin yung isa? At nang hindi nyo need umupa sa iba. Or kumuha ka ng budget dun sa income para makapag-rent ka. At nang gamot lang yung obligasyon mo sa kuya mo. Kasi dun sa 20k, di ba may 7k para sa gamot ng kuya mo? O edi may matitirang 13k na gastusin, tama? Edi paghati-hatian yung magkakapatid at yung kakulangan asawa mo naman yung magbigay. Eh ganun talaga nag-asawa kayo na kailangan yung tustusan yung sarili nyo. Maswerte pa nga na meron kayong 20k na tinatadtad what if wala? O baka naman magagawa na ng paraan ng asawa mong maibukod ka na. Hindi yung namamanipula ka ng tita mo at isinisiksik ka sa isang bahay kasama yung kapatid mo pati anak mo damay sa gulo. Bilang nanay, mali ka doon. Bigyan mo ng peace of mind ang isa't isa't gawan mo ng paraan for safety lalo na yung anak mo. Kasi nanay ka safety first muna kaysa makipag-agawan sa yaman. Kasi to be honest, Christine, kailangan yung umagwat mag-asawa at ipaubaya ang bahay sa mga kapatid mong walang asawa. May pamilya kang sayo If may gusto kang kunin sa mana ng magulang mo, dun ka kukuha sa apartment na pinaparent nyo. Or sa parte mo nang makasimula kayo. Makikinig ka sa tita mo, ganyan yung trato sa'yo ng kapatid mo. Sabihin mo sa tita mo na siya yung pumisan para malaman kung aabutin pa siya ng katapusan. Na kasi kailan sasapat ang umagwanta. Na kapag may gripo na sa leg ang isa, Christine,